Inay Miggy Vlog! Good morning mga nakshis! Eto na naman ang Inay Miggy nyo. Eto na nga at ako'y matagal-tagal na walang nai-upload. Ewan ko ba, parang tamad na tamad talaga ako. Pagkagising ko nga, ayun at ako'y naghilamos na muna at ginising ko si Ras para makagawa siya ng almusal namin. At umakyat na muna uli ako dito sa taas para makapagdilig ako ng mga halaman namin dito. Ang ganda nga ng sikat ng araw sa terrace namin ngayon, hindi siya ganun kainit pero maalinsangan pa rin yung panahon. Kahapon nga nagsimula yung rest day ko pero wala talaga akong ginawa buong maghapon. Ewan ko ba, masyado kong tamad na tamad kahapon talaga magkikikilos. At dahil nga balik na kami sa night shift, yung pinaka-start ng rest day ko is yung pag-uwi ko kahapon ng umaga. Medyo late na nga akong nakauwi sa bahay kasi napaka-traffic. Pagdating kasi dyan sa may Tanza, sa may bandang Pure Gold, doon na nagsimula yung traffic. Kasi bandang Amaya, meron palang nakabalagbag na para siyang truck na hindi namin alam kung nasiraan ba yun o nagkaroon ng aksidente. Kaya halos pasado 8:00 na ako nung nakarating ako ng bahay. Grabe, kinukuha na talaga ako ng liwanag. Nakatapos na nga pala ako ditong magdilig at tignan nyo naman tong aking kalamansi. Simula nung na-harvestan ko siya, ayan at namumulaklak na siya uli. Nakakatuwa. At mamukat-mukat mo, meron na naman uli akong ma-harvest. At habang naghihintay nga ako kay Ras, inumpisahan ko na uli na mag-asikaso ng aming mga lalabhan. Sa totoo lang, kahapon ko talaga binabalak na maglaba pagka nagising ako ng gabi. Gusto ko kasing sanayin ko na uli yung katawan ko sa night shift na routine. Pero ang nakakatawa, pagkadating ko ng bahay at natulog ako ng 10 a.m., tapos ginising ako ng mga bata ng mga bandang 12:30 para mananghalian. At pagkatapos naming kumain, nag-ayos lang ako ng mga i-online sale ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na naman pala ako. Pero ayos lang naman na makatulog ako ng bandang hapon kasi nga yun nga ang gusto ko para masanay na uli yung katawan ko sa night shift nga. Hanggang sa nagising ako ng mga bandang 4:00 kasi ginising na naman ako ng mga bata at bumili sila ng merienda. Kung binili nga pala nila is cheese stick tsaka kikiam, tapos meron silang halo-halo na binili. At after nga naming magmerienda, ewan ko ba, sobrang antok na antok talaga ng katawan ko. Hindi ko nga namalayan na hanggang dun sa sopa nakatulog na uli ako Ayan, after kong mag-segregate ng aming mga labahin, naisipan ko nang magpalit ng bedsheet ko. Nakshuta, 2 linggo na tong bedsheet ko, hindi ko man lang napalitan. Naapektuhan ata talaga ako sa kakaisip ko dun sa aking yellow basket. Talagang nagwo-worry ako na baka mawala kasi. Kaya parang nawala na rin ako talaga ng ganang mag-vlog. Pero sabi ko nga, hindi lang naman yung yellow basket yung pwede kong pagkakitaan. Meron pang mga ibang bagay kagaya nitong vlogging. Malay mo, dumating yung araw, etong trying hard na vlogger na to, magkaroon na rin ng 1 million followers. Nakshuta! Wala namang masamang mangarap, hindi ba? Kaya habang nabubuhay, patuloy lang tayo sa pangangarap natin. Etong ang bahay namin dati, pangarap ko lang to na maibigay ko sa mga anak ko. Kaya hindi ko rin akalain na matutupad to. Basta tiyaga-tiyaga lang tayo, guys. Matutupad din yung mga pinapangarap natin. Meron nga akong isang vlogger dito, OM ata siya sa BPO. Actually, napanood ko siya kanina. Ma-share ko lang ha.
Nakarelate ako doon sa shinare niya. Sabi niya, dumating na din ba kayo sa punto na parang ayaw nyo nang magpatuloy? Yung parang nakakaramdam na kayo ng pagod at gusto nyo nang magpahinga. Marami daw siyang mga nakasalamuha na mga nag-resign sa trabaho kasi ang reason is gusto mo nang magpahinga. Nakakainggit nga naman yung mga ganong klase ng tao na kapag gustong huminto, pwedeng huminto. Kapag gustong magpahinga, pwedeng magpahinga. Hindi kagaya nating mga nanay na kahit gusto na nating huminto, hindi natin magawang huminto kasi alam nating may mga umaasa sa atin. Lalong-lalo na meron tayong pangarap para dun sa mga mahal natin sa buhay. Kaya kahit ilang beses nating sabihin na gusto ko nang magpahinga, napapagod na ako. Pero hindi pwede at kailangan pa rin natin lumaban sa buhay. Tayong mga babae, pinanganak tayong Gabriela silang iiyak, punas luha, tapos laban uli. Look at the brighter side of every hardship that we encounter. For sure, may mga gagandang plano si Lord para sa atin. Maghintay lang tayo ng timing natin at darating din yung araw na makakapagpahinga rin tayo. Heto na nga, matapos na naming mag-almusal, naisipan ko na ring palitan itong kortina namin. Ay naku, nakshuta, 1 buwan na to, hindi pa napapalitan. Papaano nga kasi mga nakshi, mga mamshi, wala naman kasi akong pamalit na kagaya nito na ring curtain. Isang set lang kasi tong ring curtain ko na to. Bali, 2 set siya. Yung dito sa bintana, tsaka yung pang-partition namin ng sala at ng kusina. Dahil nga medyo pricey itong kortina na to, hindi pa ako nakakabili ng kapalitan niya. Kaya ang naisipan ko munang ipalit sa kanya yung luma naming kortina na babagay naman dito sa team ng bahay namin. Light color lang to na may touch ng orange na para siyang mga palm tree. Kaya hindi naman siya magiging masagwang tignan kapag ito yung ginamit naming kortina dito sa sala. Nag-vacuum na nga ako ng mga agiw-agiw dyan sa gilid ng aming bintana para hindi naman siya masyadong makikita dito sa kortina namin kasi manipis lang to, madaling hanginin, kaya nakakahiya kung makikita may mga agiw-agiw yung mga paligid ng bintana, hindi ba? Nag-iipon nga muna uli ako ng pambili uli ng set nung kagaya ng kortinang tinanggal ko rito. Pero pansamantala, ito na lang muna uli yung gagamitin ko. Hindi ko magawang mag-general cleaning sa mga panahon na to kasi nakakairita talaga yung panahon. Sobrang init. Ang hirap-hirap kumilos kaya kahit nakabukas yung mga bintana namin at pinto kapag nag-general cleaning ako, ay nako, hindi ko talaga kaya. Kaya ang ginagawa ko na lang ngayon is tamang vacuum at lampaso lang ng konti. Tsaka na siguro ako mag-general cleaning uli kapag okay na yung panahon. Grabe kasi yung init ngayon tapos kapag nagkikikilos ka parang napakasakit pa sa ulo kapag pinagpawisan ka na. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit napakatamad ko etong past few days. Kahit gusto kong gumawa ng content ng tungkol sa paglilinis, hindi ko tuloy magawa dahil sa sobrang init. Ito nga si Shadow namin at sila Cookie tsaka si Lala, maririnig mo yung hinga nila sa sobrang init. Kaya talaga namang nilalagyan din namin sila ng malamig na tubig dun sa kanilang pakainan para kapag naisipan nilang uminom ng tubig, meron silang makukuhanan dun ng malamig. At habang nagpapalit nga ako ng kurtina dito, inutusan kong si Ras na linisin yung ilalim ng lababo. Sa sobrang init, eto nga't naisipan kong maligo muna.
At pagkatapos kong maligo, inumpisahan ko na rin na magplantsa ng uniform ni Ras, pati ng mga susuotin ko for the week. As usual, ito yung pantalon, tsaka yung mga polo ni Ras. After nyan, yung mga blazer ko naman, tsaka yung iilan kong mga dress na kailangang plantsahin ang hinarap ko. Dati, napakahilig ko talagang magplantsa at magtupi. Pero ngayon, parang Diyos ko, napakabigat ng katawan ko talagang magplantsa. Nakshuta. Pahinto-hinto nga ako dyan sa aking pagpaplantsa, kaya medyo natagalan din ako. Tumatayo talaga ako dun sa may terrace para magpahangin. Parang feeling ko nagmamantika ako kahit nakakatapos ko lang maligo. Kung hindi lang talaga nakakapasma yung magpaplantsa ka muna bago ka maligo, ganun ang gagawin ko. Pero syempre, ang nanay nyo, takot din naman akong manginig yung mga dalirit kamay ko, diba? Ito ang mga ilang araw nananakit yung mga buto-buto ko. Paano kasi napadalas yung kain ko ng lumpiang toge? Napakasarap naman po kasi talaga ng suka ng lumpiang toge ng Lawson, kaya parang yun, nakaka-addict. Kada dumarating ako sa trabaho, yun ang aking hinahapunan kasi nga ang umpisa ng shift namin is 8 p.m. So, pag dumating ako ng office ng mga bandang alas 7, bago ko or after ko mag-set up ng aking mga resources para sa trabaho, kumakain na muna ako para hindi ako tamang gutom or kakalam-kalam yung tiyan habang nasa shift. At yun ngang lumpiang toge yung madalas kong iniuulam. Minsan yun lang talaga yung kinakain ko. Ang sarap kasi ng suka niya. At ayun na nga, sa isang buong linggo na nag-night shift ako, yun yung kinakain ko. Ayan, nanakit na nang nanakit yung mga buto-buto ko sa kamay. Kaya nga ayun, tinigilan ko na muna yung lumpiang toge. Nakatapos na nga ako sa mga uniforme ni Ras, kaya eto namang mga blazers ko tsaka yung mga dress na plantsahin ang aking mga hinarap. Redyas ko, talagang hindi ko na yan ipinulido at dahil init na rin talaga ako, parang gusto ko na nga lang itupi ng maayos at daganan sa cabinet yung aking mga damit. Pero hindi rin naman kasi magandang isusuot mo na may linya ng tupi. Ay naku, nakshuta. Sa mga punto na yan, minamadali ko na lang talaga yung pagpaplantsa ng mga blazer ko tsaka ng mga dress ko. Kung pwede nga lang talaga na ipas forward kagaya nitong video na to yung motion nung pagpaplantsa na yan, ay naku, ginawa ko na talaga in real life. Nakita ko nga nung nakaraang araw sa survey na etong Cavite ang nangunguna sa lugar ng may mainit na klima ngayon. O diba, tumatapuan pa. Nakakaloka, ako'y isang ginawing tao pero ngayon ako'y nakakaramdam ng sobrang init. Etong pinaplantsa ko na to, napaka-favorite ko tong coat na to kasi flowy siya na coat at yung tela niya is parang gamusa. Kaya kailangan ko talaga tong puliduhin kasi favorite ko to. Kaya kahit naiinitan ako, ay gusto ko siyang puliduhin, plantsahin. Lumalabas-labas nga pala ako dyan sa terrace kasi sinisilip ko rin yung mga nilalaban ko na nakasalang dun sa washing machine. Nakakaloka nga yung washing machine namin. Ewan ko, napaka-ignorante ko rin kasi dahil diba ngayon lang kami nagkaroon ng automatic na washing machine. Pero Diyos ko, akala ko tatawag na ako sa SM para gamitin yung warranty kasi hindi ko alam kung anong nangyari. Parang ang tagal-tagal niyang umikot. Tapos may nagbi-blink siya na color red dun sa pinaka-upper ng digital na timer niya. Ang syunga-syunga ako, natatakot na talaga ako kanina. Kaya ayan, matapos ko magplantsa, nakita nyo naman at ginabi na ang aking mga labahin. Gabi na ako nakatapos.
Dahil nga ang yung nanay hindi tinignan yung icon. Late ko na lang na-realize na yung icon na nagbi-blink dun sa digital niyang screen is kailangan ko na palang mag-echo tab or echo clean. Feature yun ng Samsung na after mong makapag 40 washes, kailangan mo nang i-echo clean yung tab niya. Automatic cleaning yon, ipipiliin mo lang yung pinaka nasa menu niya na echo clean at ayun na. Nakatapos na ako mga nakshi, salamat sa pagsama. Inay Miggy Vlog! See you on my next feed! Paalam!